Magandang araw po, mga kababayan ka-Pokemon. Welcome po kayo sa Jesra Trading. Mga ka-Mission Impossible, suportahan niyo po kami at mag-subscribe po kayo sa ating maliit na channel. Hopefully ay mag-grow po tayo. Tulungan niyo po kami. Imposible po ito para sa amin. But sa tingin ko, sa tulong po ninyo, no, sa pangunguna po ninyo at patuloy ninyong pagsubaybay sa ating mga videos ay alam ko meron po tayong pag-asang mag-grow dito sa community na to. Ang advocacy natin ay sa hobby na ito na maging aware po tayo, maging knowledgeable po tayo, maging educated po tayo at gamitin po natin ang fair amount of analytical thinking na talagang planuhin po natin kung ano po ang ating gagawin sa hobby na ito upang maging profitable po at magkaroon po tayo ng gain at magkaroon po tayo ng enjoyment, pleasure dito sa mga pagko-collect na ito, mga ka-Pokemon. But at the end of the day, ay ang mga products na ito ay papel lang po. Papel lang po ito. Shiny cardboard lang po. Ang tawag ko po dito, colored cardboard. Ayan. Crazy market po ang nangyayari ngayon sa Pokemon hobby na to. Nagtataasan po yung mga presyo at it will come to a point. I do believe na hindi na po siya magiging affordable. Lalo na po kapag talagang wala pong masyadong maraming print out o reprints ng mga products na gustong gusto natin. Yung mga items na hinahanap natin. Yan po ang nangyayari ngayon. At there's hate and mga sari-sari mga emotions or fluctuations of reactions dahil nga po sa mataas na po ng presyo ng mga products. And that is not because of me or anything, no? Maliit lang po tayong tao dito sa hobby na ito. Sobra. Ang biro ko nga, pandakaping male lang tayo. Pinakamaliit talaga. Pero ito po ay sanhi at dulot ng talagang demand. It is an organic demand from all walks of life. Dito po sa Pilipinas, talagang meron pong demand sa mga products na ito. At that is something really good for the hobby kasi may demand. At kung may demand, then tataas po yung mga presyo ng mga cards natin, ng mga items natin, ng mga products natin. But that's also bad for the hobby kasi right now we are suffering from low supply. Low supply naman. Kukunti ng supply natin. Ako personally, no, in my own inventory, ay kukunti na po ang supply ko at I cannot talk about other inventories, other stashes. Hindi ko po alam kung sa ibang mga stores anong status nila. But for me, in my own experience, ay talagang pakonti pong stocks natin. Wala po tayong ginagawa kundi gumawa po tayo ng paraan para magkaroon po tayo ng stocks, para makatulong po tayo sa market, makatulong po tayo sa hobby, at ma-distribute po natin. Pero kung financial gain lang po ang habol ko, mga ka-Pokemon, ay wala akong dapat gawin kundi i-hold ng products. Kasi for sure next month, the products will be so expensive, more expensive. After 2 months, after 3 months, the products will be more expensive. That's probably 90% sure. I am 90% sure. No? Based on my own opinion. Opinion lang po ito. So don't quote me there. So mga ka-Pokemon, we are trying to spread. No? We're trying to share the potential of the products. Nagbibenta lang po tayo. So, benta lang po tayo ng benta ng mga products. Up to the point na wala na po. So, pakunti na po. So, Twilight Masquerade, sold out po ako. Meron po akong pakunti-kunting restocks but definitely I'm running out of stock. And right now, sold out na. And Paldea Evolve, Stellar Crown, Surging Sparks, Obsidian Flames. Wala na po akong restocks anytime soon. Wala po ako pa isa-isa na lang po ang restock natin kung meron man, no?
And hopefully, umaasa lang ako na dumating na yung cargo natin. Talagang yan po ang nangyayari sa market natin. Dito po sa Pilipinas. So, what are we going to do? So, itong prismatic evolution, it's okay to skip. Sabi nila, prismatic evolution pero parang problematic evolution kasi wala pong products. Wala pong products at talagang nasa double, triple the price na po yung mga items po ng problematic evolution na ito. Plus, the pull rates are so hard, so difficult based po sa initial release ng information. So, hindi ko alam kung magbabago pa information na yan. Pero sa initial release na information, sobrang hirap po. Sobrang hirap po ma-pull yung SIR Umbreon. So, mga ka-Pokemon, so, hawak lang ng maigpit. Ang importante ay mag-enjoy po kayo sa hobby. Ang importante ay ang ginagawa niyo yung gusto niyo. Huwag niyong gagawin yung ayaw niyo. Especially this is a hobby. Hobby po ito. So, it's better off na gawin niyo yung gusto niyo. Hobby po ito eh. Ito yung extra time, ito yung extra budget po ninyo, ito yung extra me time, no? Extra me time po ninyo ito. So, dapat nag-i-enjoy po kayo sa hobby. Kaya kapag hindi na po kayo nag-i-enjoy, then it's time to quit. It's time to quit to the hobby. Pero if you understand the hobby, if you know what you're doing, and then if you have the proper education and information po, and you are knowledgeable po sa all sorts of contents, all sorts of infos na available po, at saka aware po kayo talaga kung how much you believe on this product, then it's all up to you. Nasa sa inyo po yan, mga ka-Pokemon. Pero basically, talaga naman ang Pokemon products na ito, it's not for everybody, no? Yung Pokemon products na ito lang po naman talaga ay para sa working class, para po sa middle class, talagang authentic, medyo may kamahalan po talaga yung mga products. At lalo pa ngayon, mas nagmamahal po yung products. Yung entry point po ng Prismatic Evolution o ng Surging Sparks, medyo it's not normal. It's not normal, mga ka-Pokemon. But still, no, there are so many products, so many items na pwede nating silipin, balikan, Sword and Shield, maraming mga items, mga cards, mga avenues, mga path, mga ways na hindi napapansin ng mga tao. Kaya baka kayo po ang makatagpo o kaya makadiskubre. So, ibig sabihin, meron pwede sa cards, pwedeng mga common, uncommon, pwedeng master set, pwedeng mga products, packs, marami pong pwedeng gawin. But itong Prismatic Evolution nga po, medyo nagiging limited po, na nagiging really expensive po ang mga items na ito. But still, marami pong avenues pagdating po sa hobby na ito. Marami pa tayong pwedeng gawin, mga ka-Pokemon. Marami pa rin kasing products na pag-iiwanan. Marami pa mga pag-iiwanan products. Habang pwede pa, habang meron pa, then dapat ngayon na po kayo gumalaw habang pwede pa, habang meron pa. Ayan. At tuloy-tuloy naman po ang release ng Pokemon ng mga products. So, tignan natin. Let's wait. Bahala po kayo. Let's wait and see. Let's observe. Or pwede na kayong gumalaw ngayon. It all depends. I'm just sharing all the informations that I was able to gather bilang inyong munting lingkod. Kaya, yan lang. Kayo pa rin ang magde-decide anong gagawin ninyo, anong bibili ninyo. Pero meron pa rin mga deals yan, one way or another. Dito po sa Jessa Trading, meron pa rin below MSRP at hindi pa rin po tayo nagbabago ng presyo. Mostly sa mga Pokemon centers. Napag-iiwanan pa rin po yung presyo po ng Fusion Strike. Hindi pa rin tayo nag-a-adjust. And Stellar Crown, mababa pa rin presyo. Meron pa rin po tayong mga products. At ang importante nga po, mga ka-Pokemon, ay nag-i-enjoy po kayo, nag-i-enjoy po tayo. At sana ay meron kayong makuwang information sa akin. Maluto po kayo ng kahit papano sa mga pag-share po natin.
At ako po yung humingi ng pasensya kasi medyo super busy lang kaya hindi po tayo makapag-upload. Hindi po tayo makapag-record. Pero truly, in a way, ay parang problematic evolution nga ito. So, lagi namang may mga terminologies. Meron namang terminologies, meron mga katawagan, yung mga hobbies sa mga sets. Kasi may mga difficulty, may mga challenges po ang every set. So I think Evolving Skies, they call it all the time, per se, quote unquote, Evolving Cries. Ayan, Evolving Cries. So ito namang Prismatic Evolution, parang problematic evolution nga yata. Kaya yan po mga Pokemon. Sana patuloy niyo po kami suportahan, tulungan at tuloy-tuloy lang po tayo sa inyong patuloy na pagla-like, pag-share, pag-subscribe at pagko-comment dahil nagpapalakas po ito sa amin. Nagbibigay po ito ng inspirasyon, ng motibasyon. So, salamat po mga kababayan ka-Pokemon, mga ka-Mission Impossible, mga ka-Jessera. Salamat po.